Mahal na Reyna, malapit na po tayo sa ating lagusan. Handa na po ako, Ingkong Hari. Ako na yata ang pinakamasayang lolo sa buong mundo. Excited na akong magkaroon ng apo, mahal na Reyna. Bababa na po tayo. Ito pala ang tinatawag ninyong lagusan. Kailangan nating gawin magandang ang lugar at bigyan ng respeto, bigyan ng buhay. Masusunod po, mahal na Reyna. Bigyan ng buhay ang lugar. Tarara na. Masusunod po, mahal na Reyna. Tara dito, mahal na Reyna. Mahal na Reyna. Alam na nila na ikaw ang Reyna ng Bathala. Magandang araw sa inyo, mga kaibigan. Kailangan nilang maramdaman ang pagdating ko baguhin ang palasyo. Kailangan maging malakas ang mga gwardya sa unang pinto pa lang. Magandang araw po, mahal na Bathalang Reyna. Ibaba nyo na ang inyong kamay. Magandang araw. Ipaparamdam ko sa kanila na nandito na ang Bathalang Reyna. May paparating na kalaban. Elite Guards, ihanda ang lahat ng malalakas na gwardya. Opo, mahal na Reyna. Nagkatotoo kaya ang sabi ng aking ama tungkol sa Reyna ng Bathala? Ano nangyari? Bakit nagkaroon ng lindol? Ang lakas ng kidlat. Ano ibig sabihin nun? Ano yun? Lumakas ang lindol. Malakas na kapangyarihan. Makinig kayo! Ako ang Reyna ng Bathala! Huwag na kayong magtangkang lumaban! Mahal na Reyna, mauna na po kayo. Sige, Ingkong. Mauna na po ako sa palasyo. Nandito na kaya ang aking mahal na liwanag? Mayayakap na kita at masasabi kong mahal na mahal kita ng harap-harapan. Kailangan nilang tanggapin kung sino at ano ako. Kailangan kong mag-anyong tao. Hindi kailangan ng dahas, kailangan ng kapayapaan. Pero pag sila ang nauna, ipagtatanggol ko ang aking sarili, lalong-lalo ang aking haring liwanag. Hindi ko mapapalampas na pinagtawanan nyo lang ang Reyna ng Bathala. Grabe ang sakripisyo niya para lang sa kanyang minamahal. Tatlong-daang sundalo ang nilabanan ko. Hindi ko talaga kakayanin, pero lagi niyong tandaan, ang kasamaan ay laging nagagapi. Magandang araw, mga matipunong gwardya. Hinahanap ko ang aking mahal na si Liwanag. Inakita niyo ba siya? Tagalupa ka? Ikaw yung sinasabing Leia? Paano ka nakapunta rito? Hindi ka nababagay dito! Leia, wala ka nang babalikan dito.
Dahil ngayong oras, pinagtutulungan na ng malalakas hari, si Haring Liwanag, dahil sa kagustuhan niyang magpakasal sa'yo. Galit na galit siya! Magbabayad kayo! Hindi ako makakapayag na may mananakit sa aking mahal na liwanag. Tumakbo na kayo kung gusto nyo, para hindi kayo masaktan. Ginagalit nyo talaga ako. Hindi kasi kayo nakinig. Kailangan kong magmadali. Kailangan kong mahanap agad ang aking haring liwanag. Walang haharang sa akin. Ayokong manakit ng sinuman. Hindi po kami lalaban. Masyadong mabigat ang aking pananamit. Kailangan kong magpalit ng damit. Sino kang lapastanga ng tao na pumasok sa aking kaharian? Mahal na Reyna, ako po si Leia. Ako po ang babaeng nagmamahal kay Liwanag. Nakausap ko po ang Bathala. At ako ang itinalagang Reyna ng Bathala. Hindi ako papayag! Dadaan ka muna sa aking bangkay bago mo makuha ang aking anak! Hindi totoong ikaw ay Bathalang Reyna! Kung yan pala ang gusto mo, wala akong magagawa, mahal na Reyna. Huwag tayo ditong maglaban. Maraming inosenteng madadamay. Dalhin mo kami sa lugar na walang madadamay. Alilisin ng aking pakpak. Sumuko ka na hanggat hindi pa tayo nagsisimula! Nagpapatawa ka yata. Simulan na natin. Hindi pa ako ginaganahan! Galingan mo! Inaantok ako sa ginagawa mo! Simula na ulit! Pinatunayan ko lang sa'yo na ako ang reyna ng Bathala. Hindi kita pinugsa pero hindi ka dapat manatiling asong lobo dito sa paraiso. Sa pagiging masama mong ugali, bibigyan kita ng parusa. Magbabago ka ng kusa kapag napagsisihan mo ang lahat. Maging palaka ka na bullfrog na may buhok at korona. Magbabago ka depende sa iyong pag-uugali. Sige na, aalis na ako. Mahal na reynang Bathala,
Patawarin mo ako sa panghuhusga sa iyo. Patawarin mo ako sa pagmamalabis ng aking kapangyarihan. Patawarin mo ako sa pagpaparusa ko sa aking mahal na anak. Mali ako ng inaakala. Naku po! Mahal na Reyna, huwag mo akong iwan dito. Mabilis na hahaba ang buhok ko sa takot. Ito na ang simula ng kalbaryo ng buhay ko. Simulala na ng aking pagbabayad sa kasamaan ko. Bakit pala kang parusa mo sa akin? Hinahabol na ako ng mga kalaban ko. Saan ko kaya mahahanap ang aking mahal na hari? Ay, ayun! Natanaw ko ang ingkong hari! Nahuli pala siya! Kailangan ko siyang tulungan! Tapalayain niyo ang aking ingkong para walang gulo. Nakakatawa ka naman, sino ka para utusan kami? Bumaba ka rito para malaman mo. Labanan mo kami kung ikaw ang reyna ng Bathala. Takbo! Ang bilis! Tulungan nyo kami. Ingkong, patawarin mo ako, nadadamay ka sa gulo na ginagawa ko, labis ang iyong sakit na dulot ng perwisyo ko. Akala ko pag sinabi ko sa kanila ay maniniwala sila, mali ako. Kailangan pa pala patunayan. Maraming uri sa mundo ang hindi naniniwala sa Diyos o Bathala. Bakit ganon, Ingkong? Okay lang yan, reyna ng Bathala. Hindi lahat ng uri sa mundo ay mapapaniwala natin. Minsan, kailangan natin ng ebidensya na ikaw ang reyna ng Bathala. Sapat na ang iyong ginawa. Alam ko kung nasan si Haring Liwanag. Aalisin kita sa kadena, Ingkong Hari. Bago kami magkita ni Haring Liwanag, kailangan ko muna itong gawin. Kailangan kong mag-toothbrush. Ready na ako, Ingkong. Baka mamaya bigla akong sunggaban ng aking Haring Liwanag, mabuti ng handa. Ang kulit nyo eh. Nahihilo ako. Hindi ibig sabihin wala na akong lakas. Mahal na Reyna, ayun ang mahal na Haris sa baba. Paano yan? Aalis na ako. Enjoy nyo yung moment nyo. Maraming salamat sa tulong mo, Ingkong Hari. Handa na akong sabihin sa'yo na mahal kita, Haring Liwanag. Sana ganun ka din sa'kin. Liliwanag, ako to, si Leia. Sa wakas, pagkatapos ng hirap, nagkita rin tayo. I love you. I love you too. Ginising mo ang natutulog kong puso. Ikaw bang nagbigay liwanag ng buhay ko? Pangangarap ko lang ito dati. Ngayon nagkakatotoo na. Araw-araw kang nasa panaginip ko. Walang hanggang pag-ibig ang ibibigay ko sa'yo. Anak, tumayo ka na dyan. Pwede ka nang lumabas. Wala na ang mahal na Reyna. Alam ko namang kaya mong sirain ang kulungan mo. Pero bakit hindi mo ginawa? Hindi ko na kasi masikmura na makita ang ginagawa ng mahal na Reyna sa aming anak.
Kaya mas pinili ko na lang makulong. Sige na, Ama. Pwede na kayong umalis. Hayaan ninyong pagsisihan ko ang mga kasalanang nagawa ko. Hindi ako lalabas dito. Mga mahal na Reyna, patawarin niyo po kami sa nagawa ng aming Reyna. Hindi na po ulit mauulit. At nagbayad na po ang Reyna sa kanyang nagawa. Alis na yung kadena natin, wala na rin ako sa liig. Makakalabas na tayo. Maraming salamat, Ingkong Hari. Mga mahal na hari, patawarin niyo po kami sa nangyari sa inyo. Uligtas na po ang inyong anak. Hinihintay na po nila kayo. Maraming salamat po. Totoong batala si Liwanag. May dumating pang napakalakas galing sa langit na puting bathala. Ayun ba ang Reyna Leia? Tayho ka, may gagawin tayo. Ito ay ang nakasulat sa libro ng Bathala para mapatunayan natin na tayo talaga ang Bathala. Ano yon, mahal kong liwanag? Ayon sa libro, tanging bathala lang ang makakagawa nito. Handa ka na ba? Ibigay mo sa akin ang iyong mga kamay. Paglapatin ng kamay ng kapwa bathala, ipakita sa mundo na ang totoong bathala ay nandito na. Sana naman ngayon manalo ako. Talo ako ng 5 milyon kahapon. Swertehin naman sana ako ngayon. Naubos na yung ginto kong nanakaw. Magagandang araw, madam. Talo ka! Sige lang yung tapos na mo ko. Tigilan mo na yung pagmamasahe. Mukha akong minamalas dyan. Iuwi mo na ako sa bahay at talo na naman ako. Yes, ma'am. Aking mahal na Lucy, kamusta ang pagsusugal mo? Nag-enjoy ka ba? Habang buhay ang kayamanan natin, hindi mo yan mauubos. Basta masaya ka, doon ako. Sige, Berto ko, pagluluto lang kita, ha? Yeah. Paghahain ko na kayo ng pagkain. Kakaunti na lang pala tong gayuma ko, dapat makabili uli kay Galgal Manang. Yan takasai. Pagsabay-sabayin ko na to. Malapit ng maluto, susunod ko namang ilalagay ang gayuma ko. Huwag ko lang kalimutan lagi yung binubukod kong ulam para sa akin na walang gayuma, para hindi ako magayuma ng sarili ko. Napakagaling talaga ni Galgal Manang kasi sobrang epektibo nitong gayuma na bigay sa akin. Kailangan ko palang tawagan mamaya si Galgal Manang. Sana sumagot naman si Galgal Manang, mauubusan na ako. Hello, Lucifer. Ay, Lucy pala. Hi, salamat. Galgal Man ang nakontak din kita. Ang tagal mong sumagot, hindi kita makontak. Saan ka ba galing? Lumipad ka na naman ba? Kailangan ko ng 20 botelya kasi ang laki ng talo ko kahapon. Kailangan ko kumuha ng maraming ginto at diamante para makabawi ako. Tama, nakagawa ako dito. Meron, pumunta ka lang dito. Pero 10 milyon ang halaga neto, ha? Ang lakas mo kasing gumamit. Ititigil ko naman tong ginagawa ko kapag katuluyan ko nang nahanap ang Bebe Loves ko. Mukhang pera yon, sasama sa akin yun pag nakita niyang marami akong pera. Tandaan mo yung una kong sinabi sa iyo dahil masyado mo itong inaabuso. May tamang panahon, babalik sa iyo ito. Nako, wag mo munang isipin yon at hindi ako maniniwala doon. Basta bigyan mo ako ng ino-order ko sa'yo. Sige na, babay na. Ako ang may alam lahat ng gayuma na ginagawa ko. Alam ko rin ang magiging negatibong epekto nito. Binalaan kita. Sige, bye-bye. Berto, kakain na tayo. Nasaan na yung 3 alagang aso? Pakainin na rin. O, ayan, kain na. Kain na tayo. Magpakabusog kayo, ha? Huwag kayong maglimit ng kain. Basta kain lang ng kain. Nakatulog pa si Berto. Magpapatulong sana ako kumuha ng kayamanan. Napadami yata alagay ko. Tulala lang yung mga aso na yan. Labas na dila eh. Simula na ang pagkuha ng ginto. Mama na siguro to. Siguro may mga nasa 30 million na to. 3 bag na yung nakuha ko. Baka mamaya masubrahan ko naman. Nakakaawa si Berto. Sobrang stress ko, lumaki na naman ako. Saan kaya kita makikita, Leia? Naiikot ko na buong Pilipinas, hindi kita makita. Gumamit ako ng mga social media platform, billboard, kahit sa TV, para mahanap ka, kaso hindi kita makita. Nasaan ka na? Tara na, mahal kong Reyna. Tara, aking mahal na hari.
Lakbayin na natin ang ating paraiso. Tigilan nyo na ang labanan. May bathala na sa iyong harapan. Bathala, patawarin nyo kami. Bathala, ikaw ang Diyos namin. Magbalik loob para maging masaya ang buhay. Magbigay na ng kapayapaan sa bawat isa. Patawarin niyo kami, Bathala. Ang kanilang araw ng kasal. Ama, sumama ka sa akin, may pag-uusapan tayo. Masusunod, mahal na hari. Ama, pumunta kayo sa buong kaharian dito sa mundo natin. Paalam nyo sa kanila na dumating na ang bagong Bathala. Ingkong, ikaw naman ang pupunta kay Bagwis. Iibigay mo sa kanya mismo ang sulat. Siya ang magiging best man ko sa kasal. Isa pa pala Ingkong pakisundurin si Kaberto para makadalo sa kasal namin. Napaka-importanteng tao niyan para sa amin. Masusunod, mahal na hari. Napakalaking pasasalamat natin. Tayo ang napiling magtahi ng damit ng reyna at saka lahat, mayaman o mahirap, ay imbitado sa kanyang kasal. Ito na yata ang pinakamahal na kasuotang aking tinahi na nagkakahalaga ng 10 milyon. Iba talaga ang yaman at kapangyarihan ng batala. Kunin mo yung bulaklak na puti at orange, pagsama-samahin yung mga magandang kulay para bagay. Yung anchor dapat ayusin pa natin. Bawasan natin yung petals ng bulaklak. Bawat layer nito ay iba't ibang flavor. Kasing mahal ng isang malaking bahay at lupa. Sobrang mahal ng cake na to. Ito ang pinakamahal na cake na nagawa ko sa karamihan buhay ko. Bilisan mo dyan! Ikaw ang gumawa nito kung ayaw mo. Nagsusunog na yung pagkain! Bilis! Nalhaso ng kanilang puso at utak. Naamoy ko ang lason na ginamit. Kailangan kong alisin agad. Mga aso, Kaberto, gising na kayo! Ingkong, ano nangyari? Ikaw pala yan. Hindi ko maalala nangyari. Kaberto, nalaso na ang puso at utak nyo at hanggang ngayon naaamoy ko na nandito siya. Hahanapin ko lang siya, matagal na rin kayong nilaso ng babae na yon. Huling ginto na to, nauubos ko na lahat, natalo lahat sa sugal. Anong ginagawa mo dito? Napakasakim mo, napakagahaman mo, napakamakasarili mo, napakabait ni Kaberto para lukohin mo uli. Inuubos mo pa ang kanyang kayamanan. Hindi ko na mapapalampas ito. Gugustuhin din ng bathalang reyna na parusahan ka. Gagawin kitang tuko. Maging tuko ka! Teka, wag mo na akong parusahan, magbabago na ako. Magbabago ka ng kusa kapag naging mabait ka na. Bantayan mo ang bahay, paalam! Pinarusahan ko ang dati mong asawa, ginawa ko siyang tuko, sumama kayo sa akin, iniimbitahan kayo ng anak nyo sa kanyang kasal. Ibig sabahin lang yan, ligtas ang aking anak at naging matagumpay ang inyong misyon? Oo, Kaberto. Halos mamatay kami sa pagkuha ng kayamanan na yan. Hindi lang basta kayamanan yan. Bilang mag-ama, mas lalo tumibay ang aming pagsasama. Paano mo nagawa yan sa iyong anak? Pagbayaran mo lahat ng kasalanan mo! Patawarin niyo ako. Mahal na Haring Bagwis, alam na alam ko kung saan kayo makikita. Iniimbitahan po kayo ng Haring Liwanag para maging best man sa kanyang kasal bukas. Ibig sabihin, nalampasan niya yung pagsubok. Sige, pupunta ako. Na? Bukas na ang kasal natin. Saan ba tayo mag-honeymoon? Sa lugar kung saan walang iistorbo sa atin. Sa lugar kung saan maipaparamdam ko sa'yo ang pagmamahal ko. Sige na anak, punta ka na kay Liwanag. Hello sa mga solid fans ni Bagwis dyan. Hello sa inyo! Hi guys!
Draco, magmata-mata ka dyan ha. Baka mamaya, dito rin natin matagpuan ang aking forever. Ito na ang hinihintay natin, no? Sigurado ka na ba sa akin? Mahal na mahal kita. Higit pa sa buhay ko. Tara, akyat na tayo sa altar. Mauna ka nang umakyat kasi mamaya ikaw ang aakyatin ko. Magsimula na tayo. Lumapit sa harapan ang tututol na gustong magpatigil ng kasal kung walang lalapit, magpatuloy na tayo. Hingian natin ng mensahe ang kanilang mga magulang. Ingkong Hari, maraming salamat sa pamilya na tumanggap sa aking anak at minahal niyo ang aking anak na parang yung tunay na anak. Anak kong Lea at Liwanag, mahal na mahal ko kayo. Liwanag, nakita ko kung gaano mo kami kamahal. Maraming salamat. Naniniwala lang ako sa Diyos na ang totoong nagmamahalan ay dapat hindi hahadlangan, kahit anong uri ka man. Maraming salamat po. Anak ko, patawarin mo ako sa aking pagiging mahina, sa aking pagiging sunod-sunudan sa iyong ina. Best man, ano ang mensahe mo sa iyong best friend? Mahal na Hari, mahal na Reyna, saludo ako sa inyong katapangan, sa inyong pagmamahalan. Patunay lang na walang hahadlang sa pagmamahalan. Congratulations. Ikaw lalaki, tinatanggap mo ba si Lea na maging kabiyak ng iyong buhay? Opo, Father. Ikaw babae, tinatanggap mo ba si Liwanag na maging kabiyak ng iyong buhay? Opo, Father. You may kiss the bride. Congratulations, anak. Sana maging masaya ang inyong pagsasama. Opo, Tay. Kilala niyo si Liwanag. Paring Bagwis, kung pare na tawag ko sa iyo ha, ikaw ang magiging ninong ng aking mga anak. Oo naman, paring Liwanag, walang katanggi-tanggi. Handa na single ladies, ihahagis ko na! Gusto mo bang makita ang mukha ko kapag tao ang anyo ko? Okay lang din sa akin. Palitan nyo. Gawin akong tao. Grabe, napakaganda mo. Oh my God. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Tara na, kailangan ko na ng panganay. Teka lang, baka pwede kambal. Pagkalipas ng 9 na buwan, Aray ko, mahal na Reyna. Mga 10 minuto na lang lalabas na ang inyong anak. malapit ng manganak ang aking mahal na Reyna. Mahal na Reyna, lalaki ang inyong anak. Ay, salamat. Teka, may nararamdaman pa ako, parang may lalabas pa. Iiri mo, mahal na Reyna. Meron pang isa pero babae. Hindi pwedeng lalakit babae ang iyong ipapangarak. Kailangan mawala ang isa o kaya mawala dito sa paraiso. Kailangan itong malaman ng mahal na hari. O apo, balisang-balisa ka. Anong nangyari sa'yo? Ingkong hari, nanganganak na si Lea. Mahal na hari! Ingkong hari! Pasok kayo! Bilis! May kailangan kayong malaman! Ano ba yun? Kinakabahan ako sa'yo. Hindi po pwedeng dalawa ang mamumuno sa isang paraiso, ang hari ang dapat mamuno. Kailangan nating kitilin ang buhay ng isa, nakakalungkot man. Yakapin mo na siya, kukunin ko na siya pagkatapos mo yakapin. Opo, Ingkong hari. Nagtiwala po kami sa inyo. Mahal na hari, mahal na Reyna.
Kukunin ko na po ang inyong babaeng anak. Patawarin niyo ako sa gagawin ko. Sumusunod lang ako sa libro ng Bathala. Napakasakit din sa akin ito. Akinan na po ang babae ninyong anak. Aalis na po ako kaysa ang mga matataas na gwardya pa ang makakita na may dalawa kayong anak. Sa unang bintana ako dadaan. Pag naalerto ang mga gwardya, sabihin ninyo, may ibon na malaki na nakabasag ng bintana. Alis na po ako. Patawarin niyo po ako. Mahal na hari, mahal na reyna, bakit po nabasag ang bintana? Ano pong nangyari? Tumawag kayo ng gagawa. May malakas na ipo-ipong dumaan. Sige na, makakalis na kayo. Masusunod po. Ayun, dun ako pupunta. Mukhang wala namang nakasunod sa akin. Dito. Dito na. Dito na tayo. Patawarin mo ako. Kailangan kong gawin ito. Hindi ko kaya. Pero teka, kailangan kong basahin muna maigi ang sulat ng Bathala. Ayon sa libro, hindi pinahihintulutan ng Bathala na magkaroon ng hari at reyna sa isang paraiso. Kailangan hari lang o prinsipe. Dapat mawala ang babaeng kakambal nito. Hindi naman nakasulat sa libro na kailangan mong kitilin ang kakambal nito. Alam ko na. Dadalhin kita kay Kaberto, pero hindi na ako babalik dito kahit kailanman. Patawarin mo ako, Bathala, kung mali man ang aking desisyon. Pero hindi ko kayang kitilin ang sarili kong apo. Di bali ako ang magdusa. Huwag lang ang walang kamuang-muang na napakagandang batang ito. Patawad po. Kailangan natin magmadali. Hahanapin nila ako. Kaya hindi na ako babalik kailanman. Baby, huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na may manakit sa'yo. Dito na tayo! Magmadali! Mahal na hari, nakarating po sa amin na mayroon pong kakambal ang inyong anak na babae. Maari hubang malaman kung nasaan ito? May karapatan po akong malaman bilang pinuno ng mga gwardya. Totoo yan. Ngunit ang ingkong hari na ang nagdesisyon nitong kitilin ang buhay ng kakambal na babae. Kung ganon, kailangan po naming mahanap ang ingkong hari. Ayon po sa batas, kailangan pong marami ang makasaksi sa ganitong pangyayari. Hindi lang po ang isang tao. Sumusunod lamang po ako sa batas. Alis na po kami. Sige, hanapin niyo siya. Natanaw ko si Kaberto. Yoyo Beto! Yoyo Beto! Ito na ba ang aking apo? Oo, Kaberto. Kaberto, maaari mo bang lisanin ang lugar na ito para sa seguridad ng iyong apo? Bakit? Ano ang nangyari? Sigurado ako ngayon ay naalarma na ang mga gwardya tungkol sa kambal na anak nila. San kami titira? Ako ang gagawa ng titirahan nyo. Umalis na tayo agad. Sige. Handa na ba kayo, Kaberto? Oo, para sa aking apo, gagawin ko lahat, ipagpapalit ko lahat para sa aking apo. Magpaalam na kayo sa bahay nyo. Wawasakin ko na ito para wala tayong maiwang marka at amoy. Bahay, mawala ka. Kaberto, maaaring mawala na ako dito sa mundong ibabaw. Pero lagi mong paalala kay Prinsesa Lila na merong isang ingkong hari na naggabay sa kanya. Dito ko kayo hahanap ng magandang lugar. At dito rin ako ililibing sa isang magandang lugar na ito. Kaberto, okay na sa inyo tong lugar na to. Ito na ang pinakamagiging tirahan nyo ni Prinsesa Lila at ikaw. At syempre, yang tuko na si Lisa Lucy. Ingkong hari, tila ba nagpapaalam ka na sa iyong salita? Tila ba ibubuhos mong lahat ang iyong lakas para sa amin? Huling lakas ko! Lumabas ka! Igawa ako ng bahay na matitirahan nila Kaberto. Paalam Kaberto, paalam Prinsesa Lila, paalam Lucy. Bye-bye, Ingkong Yai! I love you, Ingkong Yai! Salamat ng madami. Aalagaan ko siyang maigi. Ingkong hari, maraming salamat sa pagbubuwis ng buhay para sa ating apo. Hindi namin kayo makakalimutan.
Bakit hindi na bumalik ang ingkong hari? Ang sabi niya, babalik siya pagkatapos niyang gawin ang lahat. Nagpagpadala ng sulat ang mga gwardya, wala silang natagpo ang ingkong hari. Kahit ang prinsesa o kahit anong bakas nito. Kailangan kong gumawa ng paraan para mahanap sila. Aalis ako at hahanapin sila. Pagkalipas ng 5 buwan, Limang buwan na din ang lumipas. Hindi pa din namin nakikita ang ingkong hari. Nay, nay, yayo tayo. Intay mo, Kopei. Malapit na ko sa'yo. Hintayin mo ko. Hello, mahal na prinsipe. Alam niyo po bang nandito ako dahil sabi ng ingkong hari. Kilitiin mo ang lola mo, kilitiin mo. Opo, yo yab you. May tao! May tao! Tago natin si Lila! Itago natin si Lila! Bilis! Magandang araw. Ano po dahilan at napagparito kayo? Kaberto, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Kami po ang mga elite guards ng paraiso. Hinahanap po namin si Ingkong Hari. 5 buwan na siyang nawawala. Tingin ko din nawala dito kasi hindi namin naaamoy ang amoy niya. Kayo lang naamoy namin. Una na po kami, pasensya na ho at napag-utusan lang kami. Sige, kamusta mo ko sa kanila? Ayun pala ang dahilan kung bakit sinunog niya ang kanyang katawan nang mamatay siya. Dahil malakas ang kanilang pangamoy. Hindi talaga kami pinabayaan ni Ingkong Hari. I love you so much, Apo. Napakasaya ko na dumating ka sa buhay ko. Kailangan kitang dalhin sa labas, okay? Mimitas ako ng gulay pang ulam natin mamaya. Kailangan mo mag-anyong aso, ah. Baka may makakita sa atin. Hello sa'yo? Pwede ba kitang maging kaibigan? Nakita namin kung paano ginawa yung bahay nyo ng isang asong lobong may pakpak marahil. Siya yung kinukuwento ng aming lolo. Tumulong ang asong lobong may pakpak para labanan ang mga dragon na gustong ubusin ang aming lahi. Isasama kita sa kaharian namin para makita mo kung sino yung tinutukot kong bayani. May dahilan kung bakit nandito kayo. Ngayon, aalis na ako. Yo, 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 yo! Taya dito! Taya dito! Bis, Yoyo, may isda na nagsasayita! Asan? Wala naman eh. Ikaw talaga. Apo! Pagkalipas ng 7 taon, Anak, dapat ang postura mo sa pakikipaglaban ay laging tama, postura ng kamay at paa, para kung sakaling aatakihin ka, maiiwasan mo agad. Opo, Itay. Dadating ang panahon magagamit mo ito dahil may ipagtatanggol kang naaapi na tao. Simulan na natin! Tayo anak, mahaba-haba pa ang ating training at kailanganin mo yan bulang isang hari at matipunong mandirigma. Darating ang panahon, malalaman mo din ang dahilan yan. Ano anak, pagod ka na ba? Hindi po, Tay. Para ito sa ipagtatanggol ko pagdating ng panahon. Laban uli! Ayon na dyan anak, magpahinga na muna tayo. Oo nga, Tay. Pagod na ako. Alam mo ba, ako dati, binitin ako ng patiwarik ng aking ama. Lolo Berto, nalulungkot po ako. Bakit yung ibang mga bata nagpupunta na sa paaralan? Bakit ako nandito lang sa bahay? Ayaw ba nila sa akin? Good girl po ako, di ba? Tara dito, Apo. May sasabihin ako sa'yo. Sobrang bait mo, sobrang galang at sobrang ganda kapag kaya mo nang kontrolin ang iyong kapangyarihan.
Kapag kaya mo nang maging tao ng matagal, tsaka ka na pwede mag-aral. Sa ngayon, dito ka muna Pwede po ba ko lumabas dyan lang po ako sa lawa? Magtatago ako kapag may tao. Sige, Apo. Bontoy, nandyan ka ba? Kailangan ko kasi ng makakausap. Sana lumabas ka. Nandito ako, Lila. Hello sa'yo. May tanong ako. May eskwelahan ba sa ilalim ng karagatan? Oo, Lila. Meron doon. Kahit sino pwede mag-aral. Totoo ba? Kailangan ko rin siyang matutunan para makapunta ako dyan sa eskwelahan nyo. Alam mo ba na makapangyarihan kayo ang aming bayani na asong lobong may pakpak ay nagpapalit ng anyo na kahit anong gusto niya? Sige, Lila. Ako'y uuwi na. Baka hanapin ako ng aking inang hanggang sa muling pagkikita. Bye-bye, Buntoy. Salamat sa oras. Kaya pala naming magpalit anyo, bakit hindi sinasabi sa akin ni Lolo Berto? Alam niya kaya yun? Buntoy! Buntoy, Lolo! Lolo! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Saan mo ako dadalhin? Tinangay ng agila si Lila. Kailangan itong malaman ng ingkong hari. Ang sakit ng balikat ko, nakabaon ng iyong mga kuko. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Lolo Berto, Buntoy, Tuko! Aray ko, ang sakit ng balikat ko! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Bakit mo ako dinala dito? Gising ba ang ingkong hari? Nandyan ba siya sa loob ngayon? Nasa delikadong sitwasyon ang kanyang apo. Alam kong hindi pa tamang panahon para lumabas sa mundo ng mga tao ang ingkong hari dahil marami pang naghahanap sa kanya. Tara, pasok na tayo. Kailangan malaman agad ng ingkong na hari para malaman natin kung anong dapat gawin. Buntoy, anong dapat kong malaman? May problema ba sa lupa? Kamusta nga aking apong si Lila? Ingkong hari, tinangay ng agila ang iyong apo at dinala ito sa magubat na lugar. Hindi ko na nasundan dahil nagmadali akong sabihin sa inyo. Hindi pa niya ako dapat makita. Hindi pa pwedeng pagtaguan ng sikreto ang kanyang edad. Masyado pa siyang bata. Hindi pa din ako pwedeng umangat sa lupa. Maraming elite guards na nakabantay sa lupa. Minamatyagan ako. Pag ako umangat sa lupa, maaamoy nila agad ang amoy ko. Kaya ko nga sinunog ang aking damit. At hindi ako nagsabi kay Berto na buhay pa ako para hindi sila mapahamak. Ito na ang tamang oras para alisin ko sa sumpa ang kanyang asawa. Kasi kung aakyat ako, maaaring mapahamak ang buhay nila, lalong-lalo na ang prinsesa. Ayokong mangyari yun. Lucy! Ikaw na ba yan? Tanggal na ang iyong sumpa! Napatawad na kita sa lahat ng kasalanan mo. Nakita ko kung papaano mong ginabayan ang ating apo. Patawarin mo ako, Berto, sa lahat ng ginawa ko. Okay lang yan, Lucy. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang importante, bumalik ka na dito. Salamat. Di ka ba nag-aalala kay Lila? Kanina pa siya wala dito sa loob ng bahay. Lila! Lila! Nasaan ka? Saan ka nagpunta? Nabata ka? Natatakot na kami! Lumabas ka na! Eto, basa dito. Mukhang dito naglaro ang ating apo. Huwag po kayong matakot. Ako po si Buntoy, ang kaibigan ni Lila. Alam ko po kung nasan siya. Sumakay na po kayo, Kaberto. Maaaring ikaw po si Lucy kasi Tuko ang tawag niya sa'yo. Pero sakay na po kayo. Sige na. Handa na po kayo! Alis na tayo! Malapit na po tayo. Natatanaw ko na ang pangpang pagbaba nyo. Hintayin ko po kayo dito hanggang sa makuha nyo si Lila. Lolo Berto! Buntoy! Tuko! Tulungan niyo ako! Nasaan kayo? Nakakatakot! Padilim na! Saan ako magpahinga dito? Lolo Berto, nasaan po kayo? Lila, pinag-alala mo kami. Lola Tuko, Lolo Berto, salamat po. Patawarin niyo po ako. Ang importante ay ligtas ka, apo. Pagkalipas ng 17 taon, Lolo
Lolo, Lola, natagalan ko ng 7 oras na hindi ako nagpapalit. Nakakaya ko ng tumagal ng pagiging tao. Ang saya-saya ko. Kailangan ko pong maging tao uli. Kasi magbabike pa ako, dadalhin ko yung sili na naani ko kay Katulya. Apo, unang araw mo sa kolehiyo bukas, kontrolin mo ang iyong kapangyarihan, wag na wag kang masyadong magpapakapagod. Alamin mo ang limitasyon mo. Mahirap malaman ng ibang tao na ikaw ay asong lobo at tao. Basta mag-focus ka sa pag-aaral mo, wag mo kaming intindihin ng lola mo. Basta nandito kami magkasama, masaya kami. Opo, salamat po sa paggabay. Sige po, deliver ko na po yung sili na naani ko. Buntoy, Buntoy! nandyan ka? Oo, Lila. Nandito ako. Laro tayo? Sige, iatras ko lang yung bike, ipaparada ko lang. Pakita mo yung lakas mo ha, papakita ko yung lakas ko. Oo ba? Tapos 2 exam, dapat pilitin mong mag-anyong sirena, yung bayani naming asong lobo, kaya niyang maging sirena. Huwag masyadong malakas, baka masunog natin mga gulayan namin. Sorry, hindi na mauulit. Na-enjoy mo ba? Medyo bite, nagmamadali kasi ako eh. Tara na, umupo ka na dito, magsimula na tayo ng exam mo, di ba? Gusto mong makita yung paaralan namin at gusto mo rin makita yung mukha ng bayaning asong lobo namin. Isipin mo yung laging kinukwento ni Kaberto tungkol kay Ingkong Hari na kaya niya magpalit ng kahit anong anyo. Ganon din ang bayani namin, kaya din magpalit ng kahit anong anyo, kaya kaya mo din yan. Ipikit mo ang iyong mga mata, ilagay mo ang iyong lakas sa iyong puso. Ngayon na, Ayaw pa rin, halos 10 taon na natin itong ginagawa. lakasan mo pa ng puwersa. Nakakawalang pag-asa, bakit ganun? Okay lang yan, last na to, go! Sawi na naman tayo. Bukas uli pag ayaw. May pasok na ko sa school bukas. Buntoy, nakakatagal na ako ng 7 hours hanggang 9 hours na pagiging tao, kaya pwede na ako sa kolehiyo. Noong elementary ako at saka high school, hirap na hirap ako. Hatid mo ko, Buntoy. Oo ba? Guys, 10 taon ko na tong ginagawa araw-araw. Kailangan ko ulit mag-report kay Ingkong Hari. Matutupad din yung Kung Hari ang pangarap niya, susuportahan ko siya. Buntoy, kamusta ang araw mo ngayon? Ingkong Hari, wala pa rin. 10 taon na simula noong tinuruan natin siyang maging sirena. Pero hanggang ngayon, nasa ulo pa lang ang kaya niyang gawin. Mas magandang dito sa ilalim ng dagat manirahan, walang makakakita sa kanya. Sabihin mo kay Kaberto ito. Pumasok sa panaginip ko na may 20 asong lobo na nagpapanggap na tao sa lupa. Yung iba dyan, pinili ng manirahan bilang tao dito sa lupa. Naging maluwag ang hari sa ganyang sistema at yung iba ay nagkakalat ng lagim dito sa lupa. Sige na, Buntoy. Makikisuyo ako. Pakisabi kay Kaberto yung sinabi ko sa iyo. Salamat. Makakaalis ka na. Kaberto, wag na po kayong bumaba sa hagdan, ako na po aakyat. Saglit lang naman po. Sabi ng Ingkong Hari na may 20 asong lobo at nanatiling tao. Ang iba po'y masasama. Alis na po ako. Di na ako makahinga. Kung ganon, kaya pala pinipilit ni Ingkong Hari maging sirena ang aking apo para sa kaligtasan niya. Salamat, Ingkong Hari. Hindi mo pinababayaan ang ating apo, alam mo kung saan siya magiging ligtas at payapa. Kailangan kong maging malakas! Hindi ko pa rin kayang tumbasan ang lakas ng aking ama. Anak, tara na. Hinihintay ka na ng iyong ina. Kumain na tayo ng tanghalian, may pag-uusapan tayong mahalaga. Elite guards, bantayan ang pinto, siguraduhin walang nasa loob at sa labas kayo magbantay. Kung mayroong 20 elite guards na nagrebelde, hindi na sila bumalik dito sa mundo ng paraiso, nananatili sila sa lupa. Ang iba ay naghahasik ng lagim. Kasalanan ko rin ito. Sa kagustuhan kong makita ang Ingkong Hari. Nagbaka sakali na baka nasa lupa siya.
Mahal kong hari, huwag kang malungkot. Pagtutulungan nating lutasin ang problema. Base sa nakarating sa aking report ng ilang elite guards, Lumalala ang ginagawa ng mga asong lobo sa lupa. kailangan gawan agad ng aksyon. Napaasikaso ko na ang lahat ng papeles at dokumento para doon magkolehiyo sa lupa ang ating anak. Siya lang ang may kapasidad makatalo sa mga elite guards na nagrebelde. Huwag mo ko iiwan dito, mahal ko. Kahit anong oras ay pwedeng sakupin ang ating paraiso. Kasi may mga hari na hindi naniniwala sa bathala. Dahil dyan, nangangamba ako na atakihin nila ang ating paraiso. Maari mo pang tawagin ang ating anak. Mag-uusap lang kami ng masinsinan. Sige, mahal ko. Naniniwala ako sa iyong desisyon. Ano po yun, Itay? May sasabihin daw kayo, sabi ng inay. Oo, ito ay napaka-importante. Tara, lumipad tayo. Baba na tayo. Naaalala mo yung sabi ko sa'yo na kailangan mong maging malakas? Ito na yung tamang panahon. Kailangan mong magpunta sa lugar ng mga tagalupa. Ikaw lang ang may kapasidad na tatalo sa mga elite guards na rebelde. Merong 20 elite guards na nasa lupa. Sila yung inutusan kong hanapin ang Inkong Hari. Pero hindi na sila bumalik. Panahon na din para malaman mo. Meron kang kakambal na babae. Dinala yun ni Inkong Hari. Pero hindi namin alam kung nasaan ang Inkong Hari. At kung nasaan ang iyong kapatid na babae. Doon ka magkukulehiyo, naayos na ng isang elite guard ang lahat ng dokumento mo, ang papasukan mo, ang tirahan mo, kailangan mo lang manatiling maging tao. Opo, Ama. Di ako papayag na may sumusuway sa inyo. Subukan mo ding hanapin ang Inkong Hari. At hindi din madali makita ang mga elite guards. Gumagamit sila ng malakas na pabango para hindi sila maamoy. Kaya mahihirapan kang hanapin sila. Sige po, 3 ang misyon ko. Hanapin ang Inkong at ang aking kakambal at pugsain ang mga rebelding elite guards. Ingat ka, anak. Miss, sakay na kita dito. Sakay mo na yung bike mo. Nang masakyan ka. Wow, ganda naman, Witwiw. Gusto mo pera? Napakababastos naman nila. Parang hindi sila tinuruan ng magandang asal ng magulang nila. Wala nang mas hihigit pa sa amin. Oo nga, kami lang to. Lolo! Lola, aalis na ako. Mr. Driver, alis na tayo. Lomkot, ba't ayaw mong mag-anyong tao at magdadrive ka? Gusto mo bang makita tayo ng mga tao at mabisto agad tayo? Mahal na hari, hindi pa ako komportable sa katawan ko. Kakadating lang natin dito, pero sige, gagawin ko. Palit anyo. Mag-diet ka, Lomkot. Baka mapasabak tayo dito ng laban. Alalahanin mo, nandito tayo para makipaglaban. Opo, mahal na hari. Kuya, sa kanto lang. Sige, sakay ka na. Isang linggo pa lang ako dito, mahal na hari, hindi ko alam kung paano papasok sa eskwelahan, pero gagawin ko yung best ko. Kayang-kaya natin yan. Huwag mo kalimutan mag-diet, ha? Kuya, magkano sa Tongpol College? 25 pesos, iha. Bayad ko. Liwa, nandito na tayo. Eto na yata yung eskwelahan. Ganyan ba talaga pag bababa ako ng sasakyan? Nakaluhod ka? Ginagawa ba ng tao yan? Oo, Liwa. Dadalhin ko yung bag mo hanggang sa room mo. Gentleman tawag dun. Ang hirap ng math subject natin. I know. I barely passed the last exam. Kailangan natin mag-aral ng mabuti. Bakit nagtitinginan sa atin yung mga tao, di ba? Sabi mo, gentleman tawag dyan, dadalhin mo sa room yung bag ko, tama ba? Oo naman, tama to sila, mali. Building 4 pala ang math subject. Kailangan ko nang magpunta. Grabe, yung babae sa tabi natin kanina, napakalakas ng dating pangreyna. Lomkot, hindi yan ang pinunta natin dito, mga kalaban. Hanap natin, naalala mo? Opo. Kaklase pala natin yung chicks na nakikita natin na nagbabike. Hi, miss. Nagbike ka ba papasok? Magkano kilo ng sili mo? Jowain mo na yung katabi mo. Mukhang yayamanin, may escort pa nang pumasok yan. Guys, magandang araw sa inyo. Nakikita ko, pinagtatawanan ninyo yung babae. Anong dahilan? Wala, trip lang namin. Pinagtitripa namin. Wala kaming magawa. May problema ka ba doon? Tara, lakad tayo dito. Mag-usap-usap tayo rito. Ang yabang nyo ah. Huwag nyo na uli pagtripan yung babae.
Huwag nyo na sanang ulitin yan. May puso din yung babae, nasasaktan din yan. Hindi porkit mayaman kayo, may karapatan na kayong mangmata ng mga mahihirap. Huling araw mo na dito sa eskwelahan, hindi ka na makikita bukas. Hindi mo kami kilala. May kalalagyan ka sa amin. Sige na, bye. Hindi ko mapapatawad yung rich kid na yan. Kakainin ko balong-balunan yan. Yari sa akin yan. Uwi na kayong dalawa, mauna na kayo. Ako na bahala sa kanya. Baka mamaya hanapin kayo ng pinuno natin. Sige, sige. Merong 3 mababangis na asong lobo dito, naaamoy ko sila. Nagkakatawang tao sila kaya hindi ko maamoy, pero ngayon, nagkakatawang asong lobo sila. Kailangan kong alisin yung damit ko, madudumihan ako. Pero hindi ako magpapalit anyo tao lang ako kasi baka may makaamoy sa aking ibang kalaban. Hindi dapat ako pawisan. Dito, mangangamoy ako. Sino ka at taga saan ka? Mukhang hindi ka taga Paraiso pero marami kayo dito. Hinahanap mo ba yung 20 elite guards na taga Paraiso? Pinugsan na namin sila. Hindi sila nararapat dito. Mahihina sila. Gusto nilang magpanatili ng kapayapaan. Sawang-sawa na kami sa ganyang patakaran. Wala nang taga Paraiso dito. Lagas na sila. Marami ang sa amin ay galing sa paraisong Tukneneng at paraisong Pinky-Pinky. Simula nang tinalo ng Haring Liwanag ang aming kaharian, marami ang nagrebelde. Libu-libo kami ngayong nandito sa lupa. Mali pala ang impormasyon ng aking ama na ang 20 elite guards pala ay gusto ng kapayapaan at pinagtanggol ang kapayapaan pero kinitil nyo! Mananagot kayo sa akin! Nasaan ang kuya nyo? Bakit hindi nyo kasama? Ama, may inaayos lang sa eskwela. Meron kasing mayabang na tao. Gusto lang turuan ng leksyon. Sobrang yabang eh. Kunin nyo at hingian natin ng pera ang mga magulang. Napakaganda ng sasakyan niya at mamahalin. Rich kid siya. Simulan na natin. Tayo! Kanina napakayabang mo sa eskwelahan. Tayo ka dyan! Sabihin mo sa Paraiso na hinuli ka ng mahal na hari. Naintindihan mo ba ako? Ikaw pala ang mahal na hari. Kaya pala malakas ka. Hindi ko kakayanin ng 1,000 rebelde na asong lobong may pakpak! Walang tao dito, kailangan ko magpalit anyo. Hindi ko na kayang tiisin. Malapit na ako magpalit anyo bilang asong lobong may pakpak. Palalitan nyo. May naamoy na naman ako. Kailangan kong hanapin. Lilipad na ako. Dito mismo yung amoy, pero wala akong makita. Ayun! Nandoon siya! Hahabulin ko siya! May sumusunod sa akin! Nakakatakot! Biglang nawala yung hinahanap ko. Magaling siyang magtago at mukhang malakas at mabilis. Babalik na ako sa eskwelahan. Nasaan na kaya ang aking apo? Bakit ka nag-anyong lobo? Hindi ka ba nakikinig sa akin? Pahihintuin na kita sa pag-aaral mo. Hindi mo ba alam na alalang-alala na ako? Hindi mo ba alam minuto-minuto tumitingin ako sa oras? Hindi mo ba alam na natatakot ako sa seguridad mo? Pasensya ka na kung nagalit ako. Mahal na mahal ka lang namin ng lola mo. Bakit ako nagkaroon ng ganitong kapalaran? May nagawa po ba akong mali sa inyo? Buntoy! Huwag ka nang malungkot. Gusto mo laro tayo? Sorry, Buntoy. Pagod ako ngayon. Tara, sama ka sa akin. Dadalhin kita sa magandang lugar. Sige. San ba yan? Tara, sakay ka na sa akin. Lalambutan ko lang yung tinik ko sa likod para hindi ka masugatan. Sige, Buntoy. Magpalutang ako. Sige, gagalingan mo. Sisid tayo.
Sige. Nag-enjoy ka ba, Lila? Oo, Buntoy. Salamat na wala yung problema ko. Bukas, may ireregalo ako sa iyo. Goodbye. Ano kaya ireregalo sa akin ni Buntoy? Lumtok, napakaseryoso ng problema natin. Pumunta ka sa paraiso, sabihin mo sa aking ama na ang Benting Elite Guards ay nagapi sa labanan ng mga rebelding asong lobo na taga-ibang lugar. Sa susunod, mahal na hari. Sige, umalis ka na. Sabi ko naman sa'yo, mag-diet ka. Alam ko malakas ka pero mabagal ka. Bumaba ka, huwag kang lumipad, bumaba ka. Gusto ka naming kausapin, sumunod ka na lang, baba. Kakalipad ko lang, may kalaban agad. Anong kailangan nyo sa akin? Ito ang unang labas ko pagkalipas ng 17 taon. Kailangan ako ng isang elite guard. Malaki ang misyon ko dito sa lupa. Andito na ko. Sige na, punta ka na sa paraiso, pakisabi sa mahal na hari na pag-aralan ang librong ng Bathala, pahina 29, tungkol sa pag-aanak ng kambal. Sabihin mo na magkaroon ng paglilitis ang lahat ng hari na talakayin ang buong detalye at ang tamang kahulugan nito. Sabihin mo rin sa kanya na nandito ako. Tanging sa mahal na hari at mahal na reyna mo lang ito sasabihin. Makakaalis ka na. Ano pa hinihintay mo? Umalis ka na! Taga saan lugar kayo? Talunin mo muna kami bago namin sabihin, hindi mo kami masisindak sa iyong laki. Okay. Tayo! Ipakita nyo sa akin ang natural ninyong lakas, yung totoo. Hindi ko na kayo natanong, pero alam kong hindi kayo taga-paraiso. Siguro isa kayo sa pumugsa sa mga elite guards ng paraiso. Si Lomtok ba yan? Ayun yung inatasan nating bantayan ng ating prinsipe sa lupa, di ba? Bakit siya nandito? Malalaman natin. Elite Guard, maaari ka bang lumabas muna? May pag-uusapan lang kaming importante. Kinakabahan ako, Mahal na hari, mahal na reyna, magandang araw po. Magandang araw naman. Gusto pong ipabatid sa inyo ni Prinsipe Liwa na ang Benting Elite Guards ng Paraiso ay pumanaw na. Bakit? Anong nagyari? May nakalaban si Prinsipe Liwa na isang taga-Tokneneng. Ang sabi niya ay mayroong 1,000 rebelding asong lobo sa lupa. Papasok na ko ng lagusan, biglang may 2 asong lobo na humarang sa akin. Laking gulat ko, dumating ang Ingkong Hari at siya ang humarap sa mga asong lobong rebelde. totoo ba yung sinasabi mo? Sabi niya, kailangan ninyong litisin ang pahina 29 ng Bathalang Aklat para sa kambal na sinilang. Imbitahan niyo daw lahat ng hari at dalhin ito sa hukuman. Ayun lamang po, mahal na hari, mahal na reyna. Aalis na po ako. Maraming salamat, Lumtok. Buhay ang aking kong hari? Ibig sabihin ba noon, buhay ang ating anak? Kailangan nating basahin ang libro, pahina 29. Nasasaad sa libro na kapag nanganak ang reyna ng kambal at babae ang isa, ay kailangang mawala ito para hindi makahadlang sa kahit anong plano para sa prinsipe. Ang gustong parating ng Ingkong Hari, hindi ibig sabihin na mawala, ay dapat kitilin ito. Bagkus, ilayo lang ito para hindi makaistorbo sa plano na gagawin sa prinsipe o kakambal nito. Ibig sabihin, buhay ang ating babaeng anak at nasa lupa ito. Maari nga, mahal ko. Elite Guard, tara dito! Ano pong mapaglilingkod ko, mahal na hari, mahal na reyna?
Kailangan natin ng matinding investigasyon sa pahina 29. Pumunta ka sa lahat ng kaharian at ibigay ang sulat na ipapadala ko sa iyo. Masusunod, mahal na hari. Aalis na po ako. Mahal ko, pumunta ka sa lupa. Ang una mong puntahan ay si Tatay Berto. Malamang nandoon ang ating babaeng anak. Hahanapin ko ang aking nawawalang anak! Gagawin kong legal ang lahat para makatira dito si Lila sa paraiso. Mahal na Reyna, mag-iingat kayo doon. Alam ko kaya ninyong alagaan ang sarili ninyo at protektahan. Lumtok! Bantayan mo silang maigi. Masusunod, mahal na hari. Mag-iingat ka rin, Haring Liwanag. I love you, but too. Aalis na kami. Mag-iingat kayo. Lumtuk, kamusta ang prinsipe sa lupa? Okay naman. Alam kong kayang-kaya ng prinsipe lahat ng pagsubok sa lupa. Mahal na Reyna, medyo napapagod na ako. Pwede mo ba akong isakay saglit sa likod mo? Ang bilis mong mapagod. Pero sige, sakay ka sa likod ko. Sakay ka na. Grabe ang bigat mo, Lumtuk. Pero kaya naman hanggang makarating tayo doon. Bababa na tayo! Hi, anak! Hello, Ina! Kamusta po? Namiss kita. Sa loob na tayo mag-usap, mabuti pa nga. Kain muna kayo doon. May pagkain. Buntoy! Boy! Buntoy! Grabe ka naman, Lila. Rinig hanggang dulo ng karagatan yung boses mo. Parang masaya ka yata. Naalala mo ba yung sabi ko sa'yo kahapon na may regalo ako? Kaya nga akong masaya eh. Hinihintay ko regalo mo. Pipikit ka. Taran! Yuko ko ka, isusuot ko sa iyo. Ang ganda. Thank you, Buntoy. Ngayon, sabihin mo to ng 3 beses nang hindi ka magkakamali bulaklak ng takupe pagkatapos sisigaw ka ng palitan nyo. Sige, sige. Bulaklak ng takupe! Bulaklak ng takupe! Bulaklak ng takupe! Palalitan nyo! Wow, epektibo, Buntoy. Sabi ko sa iyo eh, handa ka na bang makita ang aming bayani? Handang-handa na. Tara, lumangoy na tayo. Syempre, gabayan mo pa rin ako, Buntoy, ha? Oo naman. Sisid tayo. Go, go. Ikot ka nga. Pasasok ka na. Nandyan na yung sinasabi naming bayani na tumulong sa amin. At ayun ay ang iyong ingkong hari. Talaga? Ingkong Hari, ikaw yung kasama sa family photo ng aking mga magulang at ng aking lolo Berto? Oo, Apo, ako ito. Napakatagal kong hinintay ng pagkakataon na to. Matagal kong tinitiis para lang sa kaligtasan mo. Ngayon, nandito ka na at ligtas ka dito. Ngayon, nandito ka na at ligtas ka dito. Nakikita mo yung pintuan na yan? Ayan na ang magiging eskwelahan mo pag pumasok ka dyan. Masusurpresa ka. Mabuhay! Tuloy po kayo! Tuloy po kayo. Hello, Lila. Ako to, si Buntoy. Ikaw yan?